Okay, so kailangan natin ng pambutas, no? Ito, meron tayong maliit na drill. Okay. So bubutasan natin dito. Yan, nakita nyo? Na-expose na yung battery. Yung terminal ng battery. Expose na. Sa kabila din. Ayan, na-expose na. Kita nyo, may puti na. So, okay na yan. Goods na yan. Now, by this time, kailangan na natin lagyan ng supply. So, yan. Ang supply natin is 10.97 volts. So, kailangan natin ng pangtusok. Pangtusok. Ito. Gamitin natin tong test probe natin sa tester kasi matulis siya, no? I-supply natin dito, i-connect natin dito yung supply. Yan, negative, positive. Okay, then since ang positive, i-tester muna natin saan ang positive. Baka, no, hindi tayo mag-rely lang dito sa plus and minus kasi may mga battery din na kahit dito yung plus, pero hindi yan plus dito, nasa kabila. Although ang sign is ng plus is dito, no? So, subukan natin i-tester kung may makuha tayong voltahe kahit kunti, no? So, makita natin yung negative, positive. Okay? So, buka natin dito kung mayroong itusukin natin. Medyo mahirap yung ganito, no? Dapat hawakan. So, yan. Okay, actually may supply. Nakita nyo? 8 volts yung supply. Nakita nyo? Yan, 8 volts ang supply. So, bakit 0 siya doon sa analyzer natin? Hindi ma-detect ng analyzer natin. So, meaning, posible itong battery, kahit sabihin naka-unlock siya yung ano niya, pero baka naka-lock ito, no? Yan. 8.39 yung supply niya, yung battery, yung supply voltage. Or yung battery voltage rather. 8.439. Yan, negative. Then positive dito sa kabila. No? Pero subukan pa natin kung 8.39. Yan. 8.39. Kung i-divide 3 natin yan, nasa mga 2. Divided by 3. Tingnan natin. Kasi 3, naka-series ngayon. 3 series. No? 8.39 divide 3 equals, so 2.79 or 2.8, no? It's cell. So, good pa yan. Almost 3 volts, no? So, subukan natin force na i-charge using our power supply.
No, itong nakakonect sa power supply na test probe. So, sigurado tayo na dito ang positive. No? Then, negative dito. I-charge natin. Yan, nakita nyo. Yung supply natin, tingnan nyo ha. Yan, ang current is 5 amperes. Yan, yan. So, ibig sabihin, pag bumababa yung amperahe, is nagcha-charge siya, no? Tingnan natin kung tataas from 8.39, kung tataas siya, say hanggang 10, maybe. Tingnan natin. Yan. So, pag bumababa yung ampere doon sa supply natin, ibig sabihin, nagcha-charge yung battery. Okay? Yan. Yan. Tinutusok natin. Now, subukan na natin ngayon kung nag-increase yung battery, yung charge. No? Yung battery charge niya, no? So, positive. Then, negative. So, nag-increase, nagiging 9.75. No? So, try natin ngayon i-connect dito sa analyzer natin kung hindi niya pa rin kung ma-detect or hindi pa rin ma-detect. No? 9 point something na yung supply, pinorse natin na i-charge. Then, we'll see. Okay. Sana yung data kanina. Ito ba yun? Pin number 3. Yung clock. Pin number 4. Or baliktad ba? Try natin. Okay. So, ano natin? I-read natin. Okay. Read natin siya. Read. Okay. Lagyan natin ng supply. Yan. So, 0 pa rin. 0 volt pa rin ang bawat battery, yung every cell, no? Uy, nawala. Why? Yes, mukhang natin baliktad to. Ba't nabasa sa umpisa? Wala na. Why? Ba't hindi na mabasa? Off natin. Off. I-read natin ulit. Power on. Hindi na mabasa. Why? Hindi na mabasa. What's wrong? Hindi na mabasa. I-connect natin ground yung number 1, 2, 3, 4.
Number 2. Ayan. Okay, connect natin yung ground, yung another supply dito, itong negative, another negative supply sa pin number 2. So yan, nabasa niya ulit, no? Pero 0 volt pa rin, pero naka-unlock, ha? Naka-unlock yung battery, no? Yan, naka-unlock siya. Kita niya, naka-unlock. Yan. Naka-unlock siya, pero hindi mabasa yung voltage. No? So, ang gagawin na lang natin ito, subukan natin siyang i-reset. Although naka-unlock siya, pero try na lang natin i-reset, no? Kasi ang status niya kasi is, although nakalagay dito unlock, pero parang nakalock siya. No? Parang nakalock siya kasi walang voltage dito na lumalabas sa every cell. At saka kung i-tester natin sa binutasan natin sa gilid-gilid is mayroon siyang supply. Pero hindi lumalabas dito sa mga pins niya, no? So, subukan nating reset. Punta tayo sa reset menu. Yan. Punta na sa reset menu, ito. Then, click natin dito. Ayan, yung magbaba yung holder natin. Click natin dito sa reset, new reset button. Then, read natin, read is BS. Yan, so nakalagay dito, over discharge. Over discharge. 0 volts pa rin. No? Kung i-tester natin, bakit may supply? Pero pag dito sa analyzer natin is 0 volt pa rin. Nakita nyo? Nakita nyo dito sa baba yung result. Voltage 1, 0 volt. Cell voltage number 2, 0 volt. Cell voltage number 3, 0 volt. Nakalagay dito sa ano niya, sa parang note niya is over discharge, reset disabled, no? So pag over discharge yung battery, yung reset natin dito is hindi siya mag-work, automatic naka-off. Yan, nakita nyo, wala tayong mapindot dito kasi nga ayan, naka-close ang reset pag over discharge yung battery. So, nakalagay dito, kailangan reset disabled because, yan, nakalagay dyan. Yung color brown na text, no? Yan. Reset is disabled because the cell is over discharged. Free charge all the cells at least 3,000 millivolts or 3 volts each, no? So, ang next step natin, dahil hindi nga siya ma-reset, tapos, pagbalik tayo dito sa battery info, end reset. Ito sa battery info,
is naka-unlock naman siya. 0 volt yung every cell, no? Every cell. 0 volt. So, na ano na natin, na force na natin na i-charge ng power supply natin, tumaas na yung supply, yung voltage, pero 0 volt pa rin dito sa analyzer. So, ang gagawin natin ito talagang bubuksan natin tong battery, then check natin one by one yung battery sa loob. Okay? So, ano natin, detach natin itong mga connection natin. Now, ang last step natin ito, last resort natin para subukan nating i-fix to is buksan natin to. So, ang tendency, hindi talaga maiwasan na magkaroon ng parang damage dito sa case ng battery. Ito dahil pipilitin natin tong buksan, no? So, hindi rin madaling buksan yan. Tools natin. Wala na.